Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is Jesus claims all of our existence, and our scripture for today is Romans chapter 14 verse 7 to 9. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or we die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both dead and the living. So, sinasabi sa verse na to na walang sino man sa atin na nabubuhay ng para sa sarili lang natin, kasi we are living because of God. So, we are living for the Lord. Kahit man mamamatay tayo, mamamatay tayo ng para sa Diyos. Kaya nga 'di ba si Christ namatay siya at muli siyang nabuhay upang maging Panginoon siya ng mga patay at maging Panginoon siya ng mga buhay. Our first teaching is we belong to the Lord. So tayo, hindi natin pag-aari ang sarili natin. Ang nagmamay-ari sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon, dahil He created us. He gave us everything that we need. Therefore, we belong to Him. Second, we live and die for the Lord. So kahit ano pang gawin natin, palagi tayong para sa Panginoon. Kahit anong gawin natin, dapat para yon sa Panginoon. Kahit man, ibig sabihin nun is mabuhay tayo or mamatay tayo. Kumbaga, life and death situation, you are for the Lord. You belong to the Lord. Third, we will judge by the Lord. So sa second coming kasi, dito na sinasabi yung judgment. So dito na, second coming na tayo magkakaroon ng judge. I-judge tayo ng Panginoon kung ano ba yung mga ginawa nating maganda, ano ba yung mga ginawa nating masama. And that will define kung saan tayo mapupunta. First application is count your days. So, isipin kasi natin na last day na natin every day so that we can give our best every day. And para, alam mo yun, kasi minsan yung mga tao akala nila marami pang araw na darating. So, next time na lang ako magre-repent. 70 years na lang ako magre-repent dahil gusto ko pang i-enjoy yung buhay ko. But, that is not how it works. Kailangan, bilangan natin yung mga araw natin na isipin natin hanggang kailan ba ako mabubuhay. Hindi ko nga alam yung kinabukasan. So, kung hindi ako mabubuhay kinabukasan, why not gawin ko yung utos ng Panginoon? Why not mag-repent ako ngayon? Second, make your days count. So, dapat ang araw-araw natin is may value. Araw-araw may goal tayo, and then if we achieve that, we are somehow nag-succeed. So, ganun dapat, parang araw-araw meron tayong motivation. And last but not the least, live and die for the Lord. So, mamuhay tayo at hanggang sa kamatayan. Mula buhay natin hanggang kamatayan man, ialay natin sa Panginoon. Kasi He created us. Hindi niya inuutos na ibigay natin pabalik lahat ng sacrifices niya, but He just wants us to know Him, to praise Him, and to be with Him. So, yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.